Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamanong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo pong muli ang inyong kababayan at katambay mga katambay. Bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi. Siyempre po, madaling araw sa atin lahat. Saan man sulok ng mundo, mga kababayan tayo naroon. Sana'y maingatan po tayo. Ito po mga katambay, umpisa na po natin. Pakinggan po natin ang pahayag at dito po sa balita ang sinasabi pong napaka-ganda pong achievement ng pamahalaan, lalo ng bagong Pilipinas. Siyempre po, ang kanyang proyektong kapaki-pakinabang po, ang 5,500 flood control. Ito po hindi po bababa sa 1 bilyon ang gastos po ng mga Pilipino. Taxpayer po, mga katambay, ang gumastos po rito. Pero sa kabila nun, wala pong napala ang mga Pilipino. Walang napala. Sa laki po ng ginastos ng pamahalaan, ay walang napala. Ang napala po, delubyo pa mga katambay. Ito po, sa kabila nun, may bago na naman po. At palalawigin pa ang sinasabi pong proyekto ng flood control. Dahil kulang na kulang po yung 5,500 na natapos na po. Dahil nakita po natin, hindi po kinaya ng 5,500 flood control na natapos na ng Pangulo. Dahil nga po nakita po natin ang pagbaha, hindi na kontrol ng flood control. Kailangan pong palawigin pa mga katambay. Kailangan na naman po ng bagong pera ng pamahalaan na manggagaling po sa taong bayan. Ito po, pakinggan po natin ang kanilang sinasabing palalawigin pa ang construction at may deadline pang sinasabi ang major na po ito mga tambay, talagang pandiinan na po ito. Major anti-flood control project mga tambay. Talagang matindi na ito. Hindi na magbabaha ito dahil major na ito mga tambay. Kasi yung 5,500, wala po yun. Hindi major yun. Ito na po ang pangmalakasan mga tambay. Pakinggan po natin at komentuhan po natin ang bagong Pilipinas mga tambay. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawig ng construction period at ilang adjustments sa dalawang pangunahing anti-flood projects. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin, good morning. Magandang umaga na yun, may aprobado ng NEDA Board na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang extension ng construction period ng dalawang major anti-flood control projects. Kabilang dito ang Cavite Industrial Area Flood Waste Management Project na ang implementation period ay mula sana October 2019 hanggang April 2024. Pero base sa ginawang approval ng NEDA Board, aabot sa 65 months ang extension period, particular mula April 2024 hanggang September 2029. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ng mas detalyadong engineering para bumagay sa pagbabago ng panahon ng proyekto. Layunin ng proyekto na bawasan ang pinsala ng baha sa ibabang bahagi ng San Juan River Basin at mga kalapit na Maalimango Creek drainage area sa lalawigan ng Cavite. Lalabas na kasunod ng pag-aaproba sa nasabing flood control project ay tataas ang total project cost ng 122.79% o mula sa higit 9 milyong piso ay aabot na ito ng higit sa 22 million peso. Samantala, aprobado din ang 74.32% increase o ng 24,599.29 million pesos sa total project cost ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Kaya mula sa higit 33 million pesos, ito ay aabot na sa 57 million pesos. Ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project ay naglalayong bawasan ang pinsala ng baha sa Metro Manila na dulot ng pag-apaw ng Pasig Marikina River at makikinabang dito ang mga residente ng mga lungsod ng Pasig, Marikina at Quezon City sa Metro Manila at mga bayan ng Taytay at Cainta sa Rizal. Una dito, sinabi na ng Pangulo na asahan na ang maraming gagawing mga pagbabago sa mga ipapatayong infrastruktura sa bansa. Ayon sa Pangulo, kailangan ng gawin ang pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura, lalo't hindi na talaga may tatangging ang nararanasan na ngayon ay extreme weather condition na kung saan may mga dating lugar na hindi binabaha pero lumulubog na ngayon. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin, yun ang mga kailangan gawin. Ayan po mga tambay. Narinig po natin ang Pangulo mga tambay.
Kaya ay nilalaan po ang proyekto po. Siyempre po, sa ikagaganda po ng ating bansa, siyempre, sinasabi po yung flood control. Nawala na po pala na saysay, mga tambay. Ngayon lang po kailangan gumawa po ng mga sinasabi pong proyekto na sinasabing yung proyekto na ito na po yung talagang major o sinasabing makakatulong na po. Di ba? Yung talagang major project na po ng flood control. Ang tanong ni Kamanong, hindi po pala major at hindi po pala makakatulong yung proyekto na natapos na. Wala po palang saysay yun. Di po ba? Wala po palang saysay yun. Yung 5,500 na pinagmalaki po sa SONA at ngayon po inaranasan po ng mga Pilipino. Yung sinasabi po nung SONA na natapos na at malaking tulong po ito lalo sa pagbaha sa ating bansa. Walang saysay pa pala yun. At hindi rin po binanggit ng pamahalaan at ng Pangulo kung yung natapos na 5,500, ano po nangyari doon? Yung po ba'y buhay pa o kailangan pong itong sinasabi na kung nasira man ito ay ayusin din dahil nasayang po yung pera dito? Dahil ginastosan po ito ng hindi bababa sa 1 bilyon, isang araw. Tapos gagawa po tayo ng bagong proyekto na hindi pa natin pakikinabangan agad. Dahil ilang taon po yun. Yung sinasabi po, ilang taon. Di ba? Ilang months bago matapos. Hindi po bababa sa 5 taon. 2029. Mauumpisahan po ng 2024. 2029 pa pakikinabangan yung major project ng pamahalaan, mga tambay. Ibang klase. Samantala ipinagmalaki po na hindi po pala napag-aralan yon dahil nababago na po ang sitwasyon ng mundo ang climate change na sinasabi po ng Pangulo. Di po ba? Dahil napakarami pong nasisi ng Pangulo. Di po ba? Unang-unang nasisi yung barge. Yung barge po, yung humihila po sa barko. Yung po ang unang nasisi kaya nasira ang flood control nung kasagsagan po ng bagyo na si Karina, mga katamay. Pangalawa pong nasisi, hangin. Yung hangin daw po'y malakas. Pangatlong nasisi, napakalakas daw at napakaraming volume ng tubig ang ibinagsak po sa Pilipinas ng bagyong si Christine. At ang pang-apat na sinisi, climate change, mga katambay. Yan po ang mga katwiran at palusot ng Pangulo, di umano, mga katambay, para po mapagtakpan yung proyekto na 5,500 flood control ng pamahalaan. Para lang po matakpan. Di ba? Kasi hindi po ipinakikita yata sa mga Pilipino kung saan-saan yung mga nasira na flood control. At kailangan natin gumawa ng major flood control. Wala pa nakikita ang mga Pilipino kung saan-saan yan yung sinasabi po na hindi gumana o sinasabing nabangga ng mga barge o barko na sinasabi. Nasaan yan? Lahat po ba yan ay nabangga? Nasira po ba lahat ang 5,500 flood control natin? Hindi po ba ito pwedeng repairin at ipakita sa publiko kung nasa ang mga lugar yan? At hindi po yan gumana? Yata. Di po ba? Dahil napakatagal po bago humupa ang tubig sa ating bansa. Dahil ang flood control po, ito po ang magpapahupa. Di po ba? Pero wala Hindi po nababanggit ng mainstream media man lang kung saan-saang lugar yan itinayo. Napakarami po niyan. 5,500 po yan. Madali pong makita yung flood control na yan. Sa dami. Di po ba? Sana man lang nakadetalye po sa Malacanang. Sinabi po sana, nag-press release po sana ng Malacanang na nasira lahat ng proyekto ng gobyerno sa lakas ng bagyo, sa lakas ng hangin, sa lakas ng tubig, ng volume. Ito po yung mga nasira na flood control, mga kababayan ko. Meron po tayong flood control sa Manila nasira. Meron pong 100 mahigit. Mga ganun man lang po, di ba? Meron sa Pampanga, meron sa Bicol. Nasira po lahat ang proyekto ng flood control. At kailangan po itong baguhin na. Wala Wala tayong nakikita. Meron man iilan-ilan. Hindi pa naka-100 piraso
ang flood control na pinakita pa yata sa atin. Baka hindi pa nakasampo. Di po ba, mga kababayan? Tapos ngayon, kailangan na naman po magdagdag ng pera ang taong bayan. Kailangan na naman po ng pera. Bagong proyekto na naman po ito. At ang ipinagmamalaki po, magiging mas maganda na ito. Dahil maikinabang daw po, pati po ang taga-Pasig, Metro Manila, di ba? Cavite, di ba? O isama na natin ang Batangas, mga tamay. Makikinabang daw po dito sa major project na talagang ito'y kapaki-pakinabang, mga tamay. At magkukontrol ito. Talagang magkukontrol na po ito sa tubig. Lalo po yung sinasabi ng Pangulo na kahit bagsakan tayo ng tuni-tuniladang tubig, kakayanin na nito. Kakayanin na po ng major anti-flood control project, mga tambay. Matindi. Kahit malakas ang hangin, kahit malakas pa ang hangin, kakayanin ito. Itong project na gagawin nila ngayon, mga tambay. Kahit pa ilang barko ang bumangga, at kahit ilang birds o barge ang tawag dyan, kahit ilang pa yan, hindi masisira ito, mga tambay. Dahil patitibayin na nila at aayusin na nila ang engineering nito, mga tambay. Kaya dapat po tayo, ayusin din po natin ang pagbabayad ng tax para dito po sa mga proyektong kapaki-pakinabang ng Pangulo. Hindi po aksaya. Wala pong nasayang na pera ni sentimo ang mga Pilipino. Wala pong nasayang sa proyekto po na napaaganda ng Pangulong Marcos Jr. Ibang klase po. Di ba? Wala man lang po naging kritiko riyan. At walang nag-iimbestiga. Walang mga nag-iimbestigang komite riyan na tinututukan po yan araw-araw. Sana natin nakikita sa mainstream media na pinag-uusapan po yan na sana'y may managot. Ano ang nangyari sa proyektong flood control? Wala man lang pong hearing na binuong komite sa Kamara at sa Senado na tututok dyan at may managot dahil napakalaking pera po ang involved dyan. Di ba? Pero pagdating naman sa Vice President, 125 million. Kailangan po ito imbestigahan kahit hirap na hirap silang patunayang may korupsyon. Samantalang ito, bilyong-bilyong piso, bulag ang mga politiko, bulag ang institusyon ng Kamara, bulag, bingi, pipe sa mga ganitong kalalaking numero. Basta bilyon ang pinag-uusapan, nawawala. Bulag sila. Pero pagka milyon, dilat ang mga mata nila, mga tambay, sa milyon. Pero sa bilyon, bulag, bingi, pipe. At may busal pa yata di umano mga bibig. Hindi makapagsalita. Ganun po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Ibang klase po, no? Na talagang paano po makakatapos ng maraming proyekto ang pamahalaan? Komento na inyong lingkod. Ngayon pa lang po nag-uumpisa ng mga proyekto. Kung kailan po, baon na sila sa kahihiyan. Baon na po sa kahihiyan ang bagong Pilipinas. Ngayon pa lang po mag-uumpisa at palalawigin ang mga proyekto. Ngayon pa lang magtatatlong taon na. Ano ang matatapos mo sa 3 taon, mga kababayan ko? Katulad dito, itong pinaplano nilang major flood control project, matatapos pa ito ng 2029. Biruin niyo po yun. Nasayang yung ipinagmalaki na project nung kanyang pagkakaupo na napakarami niyang natapos na flood control. Legacy sana niya yon. Kaya lang, hindi nangyari. At ngayon, hindi po maipaliwanag ng tama sa taong bayan. Hindi po maipaliwanag eh. You know? Pinagtatakpan, pati po yata ang mainstream media, pinagtatakpan itong issue na ito. Baliwala lang po, mga katamay. Baliwala lang. Kung ito'y nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po nila ito tatantanan. Lalo po yung mga detractors ng Pangulong Duterte, yung mga kritiko niya, hindi po ito tatantanan na nasayang at nalusaw lang ang proyekto na bilyon-bilyon. Aba, baka napakarami na po nagwewelga sa karsada kung kay panahon ni Pangulong Duterte na palpak yung proyekto na ganyan. Di ba? Kung naging palpak ang mga build ni dating Pangulong Duterte, aba, baka na-impeach na yan noong mga panahon niya. Dahil napakaraming pera po ang umaalingasaw
na sinasabi po parang di umanong mga nakurap lang dahil wala pong maipakita sa publiko kung saan-saan lugar yan. Yung 5,500 at mahigit pa, marami pang matatapos. Ayon sa SONA, marami pa rin patapos. Nasaan kaya lahat yun? Di ba? Napakarami po noon. 5,000, 5,500. Napakarami po yun sa buong Pilipinas. At marami po silang inilagay sa Metro Manila dahil ang Metro Manila ay immune na immune sa pagbaha. Sigurado tayong maraming nakapalibot na flood control sa Metro Manila. Di po ba? Dahil napapalibutan po tayo ng dagat kasama ang Metro Manila. Di po ba? Kaya lang, ang sinabi lang sa atin, nabangga lang ng barko o ng barge. Yun lang. Nasaan na? Pati yung nakabangga. Nasaan kaya yung nakabangga? Di po ba? Kaya nakakalungkot lang po mga tambay. Yang nangyayari, nakakalungkot po sa pera. Hindi po nangihinayang sa pera. Sa bagay, baka naman kasi hindi nga nagamit. Hindi naman yata nagamit sa proyekto. Dahil nga may umuugong po di umano na ang sabi po ng mga kababayan natin, di umano, na yung sinasabi pong proyektong flood control, ang nagawa daw talaga mga bolt. Mas maraming bolt daw po ang nagawa sa bagong Pilipinas kaysa sa project na papabor sa mga Pilipino. Totoo kaya yon? Mas inuna po magpagawa ng mga politiko ng mga malalaking bolt, matitibay na bolt, na hindi pwedeng tangay ng hangin at hindi masisira ng barko pag binangga ang bolt at ng barge at hindi rin po ito kayang sirain ng climate change at ng malaking volume ng tubig, mga katamay. Sa tibay po na ginawa ng mga politiko daw ng mga bolt di umano, nalalagyan daw po ng pera, mga katamay. Pera yata ng mga Pilipino ang ilalagay doon. Billion, mga katamay. Napakatindi po ng ating budget. Ilang trilyon po. Hindi bababa sa 6 trilyon ang pondo ng Pilipinas kada taon. Magmula po nung maupo po ang bagong Pilipinas. Nung 2023, 2024, hindi bababa sa 6 trilyon. Pero ang proyekto natin nakikita sa gobyerno natin ngayon, wala lang. Di po ba? Grabe pong bigyan po ng budget ng DPWH. Ang DPWH po ang pinakamalaking nakakuha po ng budget dahil po sa mga pagawain. Hindi po bababa sa 752 billion ang nakukuha po ng DPWH sa proyekto po sa ating bansa. At ang ginagastos po nilang flood control ay hindi po bumababa sa 200 to 300 billion a year. Para lang po sa mga proyekto ng flood control. Hindi po bababa sa 300 billion. Nakatambay. Pero wala lang. Kailangan natin tanggapin. Kailangan natin tanggapin lahat ang kapalpakan ng gobyerno ngayon. At okay lang. At bago na naman po ang plano nila. Bago na naman. Mag-uumpisa na naman po. Dadaanin lang po tayo sa napakagandang salita. At sa mga dahilang kaya kailangan natin gumawa ng mas matibay dahil dadaanin lang tayo sa pagbabago ng mundo, pagbabago ng climate change. Yung mga lugar na hindi binabaha, ngayon binabaha na. Doon lang tayo dadaanin na naubos na yung pera ng mga Pilipino na hindi maipaliwanag ngayon dahil wala pong nagaganap na talaga sinasaliksik ng mga mambabatas. Yung sentemuhan pera ng mga Pilipino. Saan napunta? Wala pong naghihiring man lang. Walang nag-iimbestiga. Na samantala ngayon na pagkikita natin ng mga mambabatas, mga kapitapitagang mambabatas, nakikita natin na talagang araw-araw natin nakikita naghihiring. Lalo na sa institusyon ng Kamara. Araw-araw naghihiring. Naghahanap ng korupsyon. Naghahanap ng mga sinasabing mga mamamatay tao raw at napakaraming pinapatay at magnanakaw sa ating bayan. Pero itong gobyerno ng bagong Pilipinas, wala man lang sila nakikitang korupsyon na nasasayang at nananakaw ang pera ng Pilipino. Wala lang. Kaya ito po, komento na inyong lingkod.
yung galit ng mga Pilipino, makikita po ito. Huwag lang magkakadayaan sa halalan, mga kababayan ko. Wag na wag lang pong magkakadayaan na malaking dayaan, di umano, sa ating bansa. Makikita po ng bagong Pilipinas yung galit ng mga Pilipino. Lalong-lalo na kung ang mga Pilipino'y tatalinuhan lang, hindi masisilaw sa pera na ipamumuka sa kanila, na babayaran ng kanilang dignidad dahil sa pera, na galing din naman yata di umano sa pera ng Pilipino. Kung magiging matalino lang. Kasi pag nakabalik po muli ang karamihan dito, pag nakabalik po, unlimited na naman, ganyan na naman, tuloy-tuloy ang mangyayari po sa ating bansa. Walang progresibo, puro plano, walang matatapos, walang nakikita ang mga Pilipino. Kung hindi yung salita, dadaanin ka lang sa climate change, malakas ang hangin, malakas ang ulan. Di po ba? Kaya dito po, kaya nga po, di po ba, nakita nyo po, pati mismo ang kapatid ng Pangulong Marcos ng kanyang adeng, hindi siya sinamahan dahil may hirapan siyang manalo kung sasamahan niya ang kanyang adeng, ang kanyang kapatid na Pangulo. Hindi niya sasamahan. Nakita nyo po, nag-independent. Yun lang kung mag-iisip po tayo, mga kababayan ko, bakit ayaw samahan ng kanyang adeng? Ang kapatid o ang Senadora Amy Marcos, bakit ayaw niya samahan ng bagong Pilipinas? Bakit? Di po ba? Simple logic. Dahil nakikita ng Senadora Amy Marcos na galit ang mga Pilipino. Hindi nagugustuhan ng Pilipino ang pamamalakad ng administrasyon. Kaya ang napakatalino ng Senadora Amy Marcos, di ba? Umalis siya. Dumistansya siya sa kanyang kapatid. Hindi katulad ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte. Halos lahat ng politiko gusto sumaksak sa kanya para lang madikit at manalo. Pero ngayon sa bagong Pilipinas, mismong kapatid niya, ayaw siyang dikitan. Baka siya'y mahawa sa galit ng mga Pilipino. Pero matalino ng mga Pilipino. Dahil una-una, wala ka rin namang ginawa. Ikaw, kapatid ka. Parang kinonsinti mo ang korupsyon sa ating bansa yata, di umano. Wala kang nakitang kapalpakan at wala kang inimbestigahan na kapalpakan ng pera na nawawaldas yata. Pera ng mga Pilipino, taxpayer. At baon pa tayo sa utang. Yun ang masakit. Baon tayo sa utang na ang ating mga proyekto hindi natin nakikita at napapakinabangan. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, nangutang ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, pero napapakinabangan ng mga Pilipino. Di po ba? At ang nakikinabang pa ngayon sa mga natatapos ng build, ang administrasyon po ng pamahalaan ngayon. Sila na ngayon na nakikinabang. Pangalan na nila nakalagay doon pagka nag-cutting ribbon na sila. Di po ba? Real talk. Ganun po kalupit, mga katambay. Dito, ano pa ikinabangan natin sa proyekto po ng magtatatlong taon ng bagong Pilipinas? Ano po? Samantalang yung kanyang mga pinagmalaki na nag-cutting ribbon na siya sa Mindanao, yung tulay na mahaba, yung stadium sa Bicol, at yung mga karsada na binuksan dito sa Luzon, sa North at South. Di po ba parte ng build yun? Wala pa pong natatapos na proyekto. Komento ng inyong lingkod. Wala pa. Pero ang nakikinabang po, siya na. Dahil puro pangalan niya na nakalagay doon. Dahil tapos na yung proyekto ni dating Pangulong Duterte. Pero siya mismo, sa sarili niya, wala siyang natatapos. Wala pa. Maliban po sa 5,000 flood control na hindi po nila pinaliliwanag sa Pilipino, kung saan nahando niyang 5,500 na yan at marami pa. Marami pa ro yun Nasaan man yan? Ilan sa Metro Manila? Dapat ibinabalita po sa atin yan. Ilan ang ginawa natapos sa Metro Manila? Saan lugar sa Metro Manila? Sa NCR nilagay yan. Para nakikita ng mga Pilipino. Para pagkatiwalaan ka ng mga Pilipino. Kaya lang, hindi ganun Sanay na po kasi ang Pangulong Marcos, sa mga issue. Binabaliwala niya na po. Dahil unang-una po, hindi na siya tatakbo. Tapos na ang kanyang termino.
Kahit ano po ang gawin niya, kahit sabihin na napakarami pong Pilipino na hindi na nagugustuhan ang kanyang pagpapatakbo, last term niya na eh. Kaya okay lang. Tatanggapin niya lahat ng issue kahit may issue siya sa droga. Okay lang sa kanya. Kahit may issue ang kanyang pamilya sa droga, meron nagpapatotoo na katibinag. Okay lang sa kanya. Kahit sabihin na sila'y kurap ang kanyang gobyerno, kurap, marami di umanong ninanakaw ang gobyerno niya, okay lang sa kanya. Dahil tapos na eh. Di ba? At bahala na yung susunod sa kanya. Kaya nga po, gigil na gigil din. Isingit lang natin, idagdag lang natin. Di po ba gigil na gigil? Yung gustong pumalit sa kanya, yung susunod. Di po ba ginagawa nila ng paraan para ito sumunod sa kanya? Yung kapangyarihan ay hindi po mawala sa kanila. Di po ba? Gigil na gigil. Sa institusyon ng Kamara, nahandun yung pinsan, di umano, na gumagawa yata ng paraan para mawala yung pinakamabigat na kalaban nila pagdating ng halalan sa 2028. Di ba? Di ba napapansin? Pansin natin yan, di ba? Na Duterte lang ang pinababagsak doon, di ba? Naidagdag lang po natin. Dahil kasama po yan eh. Pag ipinagdugtong-dugtong mo, kasama po yon issue, mga kapalpakan. Dahil mismo ang Vice President, di ba? Napakaraming korupsyon na nakita dyan sa dalawang institusyon na yan. Lalo sa dalawang tao sa Kamara. Alam na po natin yan. Napakarami na po na nakaalam niyan, lalo sa social media. Pero ito po mga tambay, nakakalungkot po mga tambay. Para pong pinagluluko lang yata ang mga Pilipino. Para pong ginagawang bobo tanga ang mga Pilipino. Natatanggapin na lang po basta-basta ng mga Pilipino ang mga ganito po na pera nawawala sa mga Pilipino. Pinamumuka po sa mga Pilipino na lahat ng gagawin nila, lahat ng kapalpakan na gagawin nila ay tanggap ng mga Pilipino. Basta magsalita lang ang Pangulo at mga tuwiran at magdahilan kung bakit nawala at nasira ang kanyang proyekto, dadaanin lang po tayo sa kanyang katwiran o sinasabing palusot. Tatanggapin na po natin yon kahit na naubos o hindi man naubos, baka naman yung sinasabi nga nandun daw po sa matitibay na bolt nila na ilagay lang. Yan na po, ugong-ugong lang po yan. Hindi naman natin masasabing totoo yan. Nagtatanong lang naman tayo. Di ba mga tambay? Kaya dito po mga tambay, nakakalungkot po. Yung 5,500 flood control na pinagmalaki po ng SONA, wag na po nating asahan dahil ito po hindi maganda ang engineering. Hindi maganda engineering yan. At yung project po nilang yon ay hindi po yon tugma doon sa sinasabi ng Pangulo na nababago na po ang mundo, lalo po ang climate change. Yung proyekto po nilang 5,500 flood control project nila ay hindi po yung tugma sa climate change. Ito na po ang tutugma sa lahat ng nakita ng Pangulo na problema na dumating sa atin sa Pilipinas. Malakas na hangin, malakas na pag-ulan, mga tambay, at yung sinasabi po nga climate change, at yung sinasabing problema sa pagbangga ng barko o barge, ngayon po, nakita niya na po lahat. Napag-aralan niya na. Kaya po ngayon sila gagamit ng major project. Talagang major na ito. Ito na yon. Pangmalakasan na ito mga tambay. Major na ito. Itong kanilang anti-flood control project. Kaya po, ang nakikita na inyong katambay, pangmalakasan din po ang pera dito. Ang pera pong uubusin dito sa mga ganitong proyekto ay pangmalakasan din mga tambay. Pangdiinan na. Opo. Kasi matatapos yung termino niya kung matatapos man ng 2028. Hanggang 2029 ito. Di ibig sabihin, pangmalakasan ito mga tambay. Itong proyekto nito, pandiinan. Napakaraming pera po ito. Dahil hanggang 2029 po ito mga tambay. Taon-taon po ito babudgetan. Itong proyekto na ito. Itong sinasabi lang, mas marami at pararamihin pa. Taon-taon mong babudgetan ng iyong proyektong major anti-flood control. Taon-taon ito. Gaano kalaki kaya, mga tambay? Kasi itong taon na itong papasok, ang nilagay po nilang budget yan, ang kanilang proposal o proposed budget nila, flood control pa lang, yung mga nasayang na 5,000 di umano,
5,500. Ginagastusan po yun. Hindi bababa sa 300 billion. Hindi po nakadesign yun sa pagbabago ng mundo. Hindi nakadesign yun. Di ba? Pero ito, nakadesign ito ngayon. I-design na nila, mga katambay. Kaya gano'n naman kaya kalaking budget ang ilalagay nito hanggang 2029. Mga katambay, gano'n kaya kalaki? Yung pumalpak na flood control, hindi bumababa sa 300 billion a year. Ito kaya, gano'n naman kaya kalaki hanggang 2029? Dahil ito'y major na eh. Nagtatanong lang po si Kamanong. Nakakalungkot. Kaya po, ang pera po natin ngayon, halos lahat po, napupunta lang po sa mga major. Yung sinasabi nga po ng mga kababayan, pag ginamitan mo ng major, ano kasunod niyan? Problem. Major problem. Di ba ba? Yan ang kasunod niyan eh. Pag sinabi mo major na, major problem yan. Di ba? Muli po, si Katambay Manong, hindi naman po problem, sila lang ang may major. Mga katambay, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po, maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at nagko-comment. Maraming salamat po mga kababayan ko. At hindi po kayo nagsasawang tumatangkilik po sa inyong lingkod. Muli po mga katambay, sa muli, ingatan nawa po tayong lahat. Paalam. Bye-bye.